Magandang umaga sa lahat ng kasali sa press conference ng Philippine Statistics Authority para sa March 2022 Inflation Report. Ikinagagalak naming makasama muli online at on-site ang ating press and media partners dito sa Centris 5 Building, Eton, Quezon City. Ako po si Elda Mesa, ang inyong host para sa press briefing na ito. Bago natin simulan ang inflation report, gusto naming ipahayag na ito ay naka-livestream sa PSA Facebook page. Updates are also tweeted on the PSA Twitter gamit ang hashtag PHCPI. Aking ikinagagalak na ipakilala si PSA Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General, na siyang mag-uulat hinggil sa paggalaw ng presyo ng mga bilihin sa Pilipinas noong nakalipas na March 2022. Atin pong pakinggan ang report ni Yusek Dennis Mapa. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay malugod na mag-uulat ng antas ng inflation sa bansa para sa buwan ng Marso 2022. Ang headline inflation, ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumilis sa antas na 4.0% nitong Marso 2022. Noong Pebrero 2022, ang inflation ay naitala sa antas na 3.0% at 4.1% naman noong Marso 2021. Ang average inflation mula Enero 2022 hanggang Marso 2022 ay nasa antas na 3.4%. Ang dahilan ng mabilis na antas ng inflation nitong Marso 2022 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 2.6% inflation at 53.5% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo na naitala sa mga sumusunod. Meat and other parts of slaughtered land animals gaya ng baboy na may 2.9% inflation mula sa 1.4% inflation noong Pebrero 2022 at fish and other seafood, partikular ang dilis na may 4.3% inflation mula sa 2.9% inflation noong Pebrero 2022. Bukod dito ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa tulad ng kamatis na may negative 0.1% inflation mula sa negative 8.4% inflation noong Pebrero 2022. Ang pangalawang commodity group na nagpakita ng mas mabilis na antas ng inflation itong Marso 2022 ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 6.2% inflation at 30.3% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Kuryente na may 18.0% inflation mula sa 13.5% inflation noong Pebrero 2022 at LPG na may 26.5% inflation mula sa 17.6% inflation noong Pebrero 2022. Ang pangatlong commodity group na nagpakita ng mabilis na antas ng inflation nitong Marso ay ang transport na may 10.3% inflation at 13.7% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ito ay dahil sa mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Gasoline na may 36.7% inflation mula sa 32.1% inflation noong Pebrero 2022 at diesel na may 58.0% inflation mula sa 46.4% inflation noong Pebrero 2022. Ang pangunahing nag-ambag sa overall inflation nitong Marso 2022 ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may inflation na 6.2% at 33.1% share sa pangkalatang inflation. Ito ay dahil sa patuloy nagpataas ng presyo ng mga sumusunod. Kuryente na may 18.0% inflation, LPG na may 26.5% inflation, at renta sa bahay na may 1.4% inflation. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation ay ang food and non-alcoholic beverages na may 2.6% inflation at 24.5% share.
Ang mga pangkat ng pagkain na pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Fish and other seafood tulad ng dilis na may 4.3% inflation, meat and other parts of slaughtered land animals gaya ng baboy na may 2.9% inflation, at mais na may 31.3% inflation. Ang transport ang ikatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Marso 2022. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 10.3% inflation at 23.2% share. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng transport ay ang mga sumusunod. Gasoline na may 36.7% inflation, diesel na may 58.0% inflation, at other passenger transport by road tulad ng tricycle na may 0.8% inflation. Sa 13 commodity groups, 7 ang nagtala ng mabilis na pagtaas ng presyo nitong Marso 2022. Ito ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages, 2.6% inflation. Alcoholic beverages and tobacco, 4.8% inflation. Housing, water, electricity, gas, and other fuels, 6.2% inflation. Furnishing, household equipment, and routine household maintenance, 2.6% inflation. Transport, 10.3% inflation. Information and communication, 0.7% inflation. At restaurants and accommodation services na may 3.0% inflation. Samantala, nagpakita ng pagtaas ng presyo ngunit sa mas mabagal na antas, ang health na may 2.5% inflation at recreation, sport, and culture na may 1.5% inflation. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation noong Pebrero 2022 ang mga sumusunod na commodity groups. Clothing and footwear na may 1.9% inflation, education services na may 0.6% inflation, financial services na may 43.3% inflation, at personal care and miscellaneous goods and services na may 2.2% inflation. Sa National Capital Region, ang inflation nitong Marso 2022 ay bumilis sa antas na 3.4% mula sa 1.9% inflation noong Pebrero 2022. Noong Marso 2021, ang inflation sa National Capital Region ay naitala sa 2.5%. Ang dahilan ng pagbilis ng antas ng inflation sa National Capital Region ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 1.5% inflation at 58.5% share sa pagtaas ng inflation nitong Marso 2022. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa tulad ng kamatis na may 2.6% inflation mula sa negative 15.4% inflation noong Pebrero 2022 at meat and other parts of slaughtered land animals gaya ng baboy na may 0.9% inflation mula sa negative 1.4% inflation noong Pebrero 2022. Bukod dito, mas mabilis na pagtaas ng presyo ang naitala sa fish and other seafood, partikular ang dilis na may 5.2% inflation mula sa 0.5% inflation noong Pebrero 2022. Ang pangalawang commodity group na nagpakita ng mas mabilis na antas ng inflation sa National Capital Region ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 5.1% inflation at 26.3% share sa pagtaas ng inflation nitong Marso 2022. Ito ay dahil sa mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Kuryente na may 15.2% inflation mula sa 10.0% inflation noong Pebrero 2022, LPG na may 27.7% inflation mula sa 17.5% inflation noong Pebrero 2022 at renta sa bahay na may 1.4% inflation mula sa 1.3% inflation noong Pebrero 2022. Ang pangatlong commodity group na dahilan ng mabilis na
pagtaas ng antas ng inflation sa National Capital Region ay ang transport na may 10.2% inflation at 11.9% share sa pagtaas ng inflation nitong Marso 2022. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Diesel na may 62.8% inflation mula sa 47.5% inflation noong Pebrero 2022 at gasoline na may 39.3% inflation mula sa 33.4% inflation noong Pebrero 2022. Sa mga pangkat ng pagkain sa National Capital Region, tumaas ang inflation mula sa negative na inflation noong nakarang buwan ang mga sumusunod. Mais na may 13.3% inflation, meat and other parts of slaughtered land animals gaya ng baboy na may 0.9% inflation, at vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa, partikular ang kamatis, na may 2.6% inflation. Nagpakita naman ng mas mataas na inflation ng mga sumusunod: flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals na may 4.6% inflation, fish and other seafood gaya ng dilis na may 5.2% inflation, milk, other dairy products, and eggs na may 0.7% inflation, oils and fats tulad ng cooking oil na may 7.6% inflation, sugar, confectionery, and dessert, 3.9% inflation, at ready-made food and other food products not elsewhere classified gaya ng ketchup na may 2.0% inflation. Samantala, nagtala naman ng mas mababa na presyo nitong Marso 2022 ang bigas na may negative 0.2% inflation at fruits and nuts tulad ng mangga na may negative 11.7% inflation. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang inflation nitong Marso 2022 ay bumilis sa antas na 4.1% mula sa 3.4% inflation noong Pebrero 2022. Noong Marso ng nakarang taon, ang inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay naitala sa 4.6%. Ang pangunahing dahilan ng mabilis na antas ng inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang food and non-alcoholic beverages na may 2.8% inflation at 49.5% share sa pagtaas ng inflation nitong Marso 2022. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod: meat and other parts of slaughtered land animals tulad ng baboy na may 3.4% inflation mula sa 2.1% inflation noong Pebrero 2022, at fish and other seafood, partikular ang dilis na may 4.2% inflation mula sa 3.3% inflation noong Pebrero 2022. Bukod dito, mas mabagal na pagbaba ng presyo ang naitala sa vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa, tulad ng kamatis na may negative 0.5% inflation mula sa negative 7.1% inflation noong Pebrero 2022. Gayon din, nagtala ng mas mabilis ang pagtaas ng presyo ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 6.7% inflation at 33.6% share nitong Marso 2022 sa mga lugar sa labas ng National Capital Region. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod: kuryente na may 18.8% inflation mula sa 14.6% inflation noong Pebrero 2022 at LPG na may 26.2% inflation mula sa 17.7% inflation noong Pebrero 2022. Nagtala rin ng mas mabilis na pagtaas ng presyo ang transport na may 10.4% inflation at 15.7% share nitong Marso sa mga lugar sa labas ng National Capital Region. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod: gasoline na may 36.3% inflation mula sa 31.9% inflation noong Pebrero 2022 at diesel na may 56.5% inflation mula sa 46.0% inflation
noong Pebrero 2022. Sa mga food groups, nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Marso 2022 sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ang mga sumusunod: flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals na may 3.3% inflation, meat and other parts of slaughtered land animals tulad ng baboy na may 3.4% inflation, fish and other seafood gaya ng dilis na may 4.2% inflation, sugar, confectionery, and desserts na may 6.6% inflation, at ready-made products and other food products not elsewhere classified, particular ang ketchup na may 2.3% inflation. Mas mabagal naman ang pagtaas ng presyo ng mais ang naobserbahan nitong Marso 2022 na may 31.7% inflation. Samantala, nagtala ng pagbaba ng presyo nitong Marso 2022 ang fruits and nuts gaya ng saging na may negative 2.4% inflation, at vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa tulad ng kalabasa na may negative 0.5% inflation. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation noong Pebrero 2022 ang mga sumusunod na food groups: bigas na may 1.8% inflation, milk, other dairy products, and eggs na may 0.8% inflation, at oils and fats tulad ng cooking oil na may 9.4% inflation. Ang pinakamataas na inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region nitong Marso 2022 ay naitala sa Region 8 o Eastern Visayas na may 5.3% inflation mula sa 5.0% inflation noong Pebrero 2022. Samantala, ang BARM ang siya pa ring may pinakamababang inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region nitong Marso 2022. Ito ay nagtala ng 1.5% inflation mula sa 1.6% inflation noong Pebrero 2022. Kung ihambing sa inflation na naitala sa mga riyon sa labas ng National Capital Region noong Pebrero 2022, 12 riyon ang nagtala ng mas mataas na inflation nitong Marso 2022. Ito ay ang mga riyon na may kulay blue. Samantala, 4 na riyon naman ang nagtala ng mas mababa na inflation nitong Marso 2022. Ito ang mga riyon na may kulay green. Ang inflation sa bottom 30% income households ay nananatiling nasa 2012 base year, habang ginagawa ngayon ang rebasing sa 2018 base period. Nitong Marso 2022, ang inflation sa bottom 30% income households ay nasa 3.3%. Ito ay mas mataas sa inflation noong Pebrero 2022 na nasa 2.7%, habang 5.5% naman noong Marso 2021. Ang average inflation para sa bottom 30% income households mula Enero hanggang Marso 2022 ay naitala sa 3.0%. Ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng antas ng inflation sa bottom 30% income households nitong Marso 2022 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod: food and non-alcoholic beverages na may 2.8% inflation at 67.2% share, at housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 5.1% inflation at 25.4% share. Ang monthly data ng inflation para sa all-income households at bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari itong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa para sa buwan ng Marso 2022. Ang Philippine Statistics Authority ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa online press conference tungkol sa inflation sa bansa. Salamat at magandang umaga.
Maraming salamat Undersecretary Mapa para sa ulat ng March 2022 inflation. Bago natin simulan ang question and answer segment, nais naming ipahayag na ang press kits para sa ating online participants ay aming ipapadala via email. Para sa ating on-site press and media partners na nais magtanong, itaas lamang po ang inyong kamay at lalapit po ang aming technical staff sa inyo. Para sa mga online participants naman po, pakigamit po ang raise hand feature o magpadala ng katanungan via chat box. Kapag kayo ay natawag upang magtanong, pakisabi ang inyong pangalan at organisasyong kinabibilangan. Ngayon po ay handa na tayo sa question and answer segment. Para sa ating unang katanungan, galing po ito kay Ms. Aileen Mencia of Abante. How big a factor was the increase in fuel prices in the increase in the price of food items? Can it be quantified? Thank you very much, Aileen. We cannot really, at this point, no, we cannot quantify the direct effect of increases fuel prices on food, no. But from the data, we are seeing that the impact is quite large. If you'll notice, the food and non-alcoholic beverages noong February is only 1.2%. Now, this March, it increased to 2.6%. So that is a 1.4 percentage point increase. So while at this point, no, the PSA don't have information as to what is the direct effect, but my estimate is that this is quite substantial of that 1.4 percentage point increase. And last month, somebody asked how fast the impact of increasing fuel prices on food items, and during that time we don't have that definite answer, but what we're seeing is that it's affecting the food prices now, particularly yung fish and meat products. It's good that we are actually we started the year with relatively low inflation on these food products, but we are seeing and we are monitoring really on a weekly basis here because we are also seeing some increases in the prices of vegetables. So ito yung medyo malalaking weights doon sa food basket. You have the meat, you have the fish and vegetables. Thank you. Maraming salamat, Yusek Mapa. Para sa susunod na katanungan, ito ay follow-up question from Ms. Aileen Mencias. When was the last time that inflation increased by 1 percentage point or more? What were the conditions then that resulted in a 1 percentage increase in inflation? Thank you very much. Medyo rare itong increase na 1 full percentage point, ano. But from our data, the last time this happened was November 2019. The inflation that time was 1.2%, and it increased to 2.4% in December. So that is an increase of 1.2 percentage points. That is our data right now for all items, no? Thank you. Maraming salamat, Yusek Mapa. Mr. Ben De Vera of Inquirer, you are acknowledged, sir. Sir, good morning po. Good I hope you can morning. hear me. Sir, ano lang po, pero indirectly, sir, can we say that yung three major contributors to inflation, food, utilities, and transport, were all at least indirectly affected by the expensive oil in March, especially after Russia invaded Ukraine? Thank you, sir. Well, the data that we have is showing that tama ka, yung three major contributors sa inflation nitong March. Una, yung housing, water, electricity, gas, and other fuels. 6.2% ng March ang inflation versus 4.8% ng February. And yung contributors dito ay dalawa, yung electricity and LPG. Second, of course, yung food and non-alcoholic beverages, 2.6% inflation in March versus the 1.2% in February. And yung contributor dito ay fish and meat. And then the third one is transport. Ang inflation niya ay 10.3%
versus 8.3% noong February. And the major contributor, of course, are gasoline and diesel. So itong tatlong ito, they contributed 80% doon sa inflation sa March. So yes, yung housing, water, electricity, gas, and other fuels, particularly electricity and gas, or LPG, and then the transport, diesel and gasoline, that is, of course, affected by the increase in prices of fuel in the international market. And as I've said, kanina yung food and non-alcoholic beverages, nagpakita ng pagtaas ng presyo. Ito ay sa aming tingin ay may epekto din yung pag-increase doon sa LPG and transport in particular. Of course, electricity dahil ginagamit din ito sa mga pagluto and operations ng sa bahay. Thank you. Thank you, sir. Maraming salamat, Yusek Mapa. Mayroon pa po ba tayong katanungan? Para sa ating on-site participant, yes ma'am, you are acknowledged po. Hi, Bernadette Gadon from Business World. Just want to ask, sir, kung kailan po magiging available yung 2018 base prices for bottom 30? Thank Okay. you. Thank you very much, Bernadette. Sa ngayon kasi, mayroon kaming ginagawang commodity outlet survey. No? Yung commodity outlet survey na to, ito ay mas malaking survey para siyang family income and expenditure survey. Ginagawa ngayong buwan ng Abril. No? Ito ay pumupunta kami doon sa mga households, including yung ating mga low-income households, at talagang tinatanong kung ano yung mga product and services na ginagamit nila. So doon namin makikita, kasi may pagkakaiba naman, nakikita natin yung pagkakaiba ng mga produkto at serbisyo na kinukonsumo ng all-income households, yung average natin, kaysa doon sa bottom 30%. No? So may data collection kami. Ang aming release date ay itong December 2022. Pinapabilis ko doon sa aking technical team. Pero ito'y dadaan pa sa usual process ng approval ng PSA board. Pero i-release namin ngayong taon kasi alam namin na kailangan na rin i-rebase yung inflation ng bottom 30% sa low income para makita talaga natin yung pagkakaiba. Thank you, Bernadette. Maraming salamat, Yusek Mapa. We have a follow-up question po. Follow-up lang, sir. Regarding din sa survey po, sa family. Commodity Mhm. outlet survey. Gaano po kadalas yung pagka-conduct niyo po? The last time that it was conducted ay matagal na, no? 2008, wala pa ako dito sa Philippine Statistics Authority kasi ito talaga ay isang malakihang survey din para nga mapakita, no, or makita yung pagkakaiba ng mga expenditure ng iba't ibang households, no. So this is also in terms of the size of the survey, may kalakihan din at malaki yung kanyang instrument, no, mahaba yung instrument na ginagamit kasi nga talagang kinukuha ng Philippine Statistics Authority yung lahat ng mga goods and services na kinukonsumo ng isang household. Maraming salamat, Yusek Mapa. We have another question sa chat box from Mr. Warren de Guzman of ABS-CBN. Good morning. Can Yusek Mapa comment on bread prices? Bakery groups say they will be able to hold off on raising prices due to elevated wheat costs, Russia-Ukraine related, for 3 months. What is the data telling us on bread and other wheat products? Can this commodity group push inflation higher in 2 to 3 months' time? Okay, thank you very much, Warren. Ang isa sa mga tinitingnan namin, of course, itong presyo nga ng tinapay, yung ating bread basket. Ito ngayon, may datos ako dito sa bread index natin, bread and bakery products. As a whole, yung national, nung January, ito ay nagsimula sa 2.6% inflation. At nung February ay tumaas siya sa 3.0% inflation. At March ay tumaas pa sa 3.5% inflation. So mula Enero 2.6, February 3.0, and then March 3.5%. So nakikita natin yung pagtaas nitong bread, no? Dahil nakikita rin namin, kung balikan natin yung inflation naman dun sa mga flour ay tumaas din, Philippines, ito ay nagsimula sa 1.8, nung February nag-increase sa 2.0,
at nung March ay tumaas ng 3.5. So nakikita namin mayroon tayong pagtaas sa inflation ng flour at ito ay nagkaroon ng impact doon sa presyo ng tinapay. Thank you. Yung weight naman, ang tinanong mo, yung weight nitong basket, nasa food and non-alcoholic beverages siya. Ang weight niya ng flour ay nasa 3%, about 3%. So it's not really that high, but if there is a continuing increase, it will also contribute to the overall inflation. Thank you. Maraming salamat, Yusek Mapa. Mayroon pa po ba tayong katanungan? If there are no more questions, we would like to thank all our press and media partners for joining us in the March 2022 Inflation Press Briefing. Sana'y patuloy ninyo kaming suportahan, and you may visit our webpage at www.psagov.ph for more updates. Muli, ako si Elda Mesa ng Philippine Statistics Authority. Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.